So hey guys, good morning sa ating lahat. Welcome back muli sa ating channel. It's me, Rolf Malalag. So if you're new to my YouTube channel, please do like, share, subscribe, and please don't skip ads po. At ngayong araw na ito, nandito lang po tayo sa Malalag City. And together with me is Kuya Victor and Makoy. Hey guys! Good morning! Kala ko tulog pa. Ayan, yung sound. So, ngayon po ay pupunta tayo ng Davao kasi ipapa-PMS natin si Eltrom kasi umabot na po siya ng 1,500 kilometers yung takbo po niya. And ayun, talagang kailangan nating yun, kasi bagong service pa lang po natin, bagong unit pa lang. Kailangan po ipapa-PMS natin dun sa Mitsubishi Matina, Davao City. So andun si Kuya Toto, nauna na po at kami naman po guys, kaming tatlo. Pupunta kami ng Davao para bumili po ng mga gamit na dadalhin namin. Bago pa rin, dadaan mo na. Hello guys, malakas yung ulan. So lilipad si Kuya Vic. Siya yung magdadrive. Sa unahan parking. Pwede ra. Ay, kasi hindi ni makakuan. Dagan, yun na lang siyang kuha nung layo ta ba? Ang yabi? Oo, Ay, iyan, giibot. gibit-bit niya. Ay, ano ba? Mahirap dyan i-backing. Parking na atlas na ako sa. Libre.
Kuya Vic. Yung motor oh, sumisingit eh. Lagi. Ay, nanguna pa nga ni. Lagay na lang ito sa kilid. Oh. Ay, baka dun oh, try mo dun. Tulad ng ginawa niya ba? Parang si ano, ginanon niya. Lagay na lang. Ganyan na lang sa Picas. Ay, dadaanan mo na lang siya. Dire na lang siya makagi ba? Di ba mano dun? Like dun sa harap. Para madaanan na lang siya dun sa may entrance. No? Dili? Itong dito, bayanan na lang. Dire, unta tamukuan niya. Wala pa manggod siya makakuan good. Matingan niyang kuhan ba? Lagi ba si maano ba? Yeah. Nice. Okay na pala yung camera. So yun guys. We're waiting for Kuya na lumabas. So si Kuya Vic yung So bye-bye muna guys. Bye-bye. Mahilabot na sorry Kuya, I love you. Sa G. Bro, gatong nindot itong gising G-Tour. Dito. So guys, dito tayo ngayon sa SM. SM Davao. Meron tayong bibilhin dito. Nagagamitin natin sa sa Manila. Punta natin. Samahan niyo po kami. Okay ang kaya Jay? Okay ang kaya Jay? Or hukad? Guys, kakain muna po kami ng aming lunch. But it's a late lunch na po. Early dinner. Up to 2 PM na po. Ano na siya? Sticky rice with ice cream. With mango. So dito kami sa hukad. Additional na lang yak ng mga sudan. Sabaw-sabaw. It's pwede po. Pwede po. Meron sabaw-sabaw. Sabaw-sabaw. Meriendaming time. Kaman. You make meat Ay, may complete. sit na pala itong Isa. Ang Minsan isa ba ninyo trip ko yun? Thank you, Tita Liza Caldwell. Happy birthday po. Happy birthday Tita Liza. Oy. Happy birthday, Ate Lisa. Salamat. Thank you sa birthday treat niyo po. And also kay Kuya Vic. Thank you so much Tita Lisa Caldwell. Thank you so much sa lunch na ngayon sa Si Kuya Toto ay andun pa po sa... Ano, sa Mitsubishi. Ay, Mitsubishi ba yun? Mitsubishi. Matagtakip siya ng mukha. Nung narinig na Toto. Kasi pina-PMS pa po si Intro. Pinapa-condition. So hey guys, tapos na kami ng pagupit. At dito kami ngayon sa paboritong coffee shop ni Kuya Victor. Sa may SM City, Davao. Ayan, kasama ko ngayon si Makoy. Ayan, first time mo ngayon Makoy? First time mo sa Davao? First time guys, di ko alam kung ano yung ginupit sa akin. Tignan nyo guys. But I'm so happy kasi alam nyo guys, nakakatawa kasi after ng gupit sinabi kami, shampoo. Alam mo yung sinabi ko guys, di lang kuya, part pala yun na service. But it's my first time to be here in Davao. And As in? SM Davao. Para sa Davao, matagal First time. First time din? First time din. Wow. Kaya
kaya nung sinabi mo kay Tita Emma kanina na andito kami sa annex, napatanong ako, gano'n ba ito kalaki, ba't may annex? So yeah, thank you so much. Yes. Pero- Guys, huwag nyo din yung book guys. Yan po guys. Kasi yan yung part yun ng tag dito. Process. Diyan magsisimula. Pero si Toto naligaw dito one time. Sige, totoo? Oo. Bakit? Hindi niya alam pa palabas. Yung palabas. And dito sa Davao, ano yung nilook forward mo na puntaan? Di ko na-search out. So wala kang may I'll be idea. happy wherever ako dadalhin, no? ng panahon. And naway makasama natin yung Na-miss mo na? medyo Miss mo? mismo. Di ko, pero miss ko. Kala ko 8 ounce. Miss mo? Sakto. Ayan. Pero dito naman, parang wala namang pagbabago. Di ba kung pupunta ka ng Cagayan din, alas same sila ng mga, in terms of mga buildings. Kasi di pa naman natin napuntahan yung sentro talaga nito. Pag mapupuntahan natin to, siguro may compare mo sa Cagayan. In terms of the buildings, yun naman, wala namang kaibahan sa buildings. Yung loob talaga is like mas matao siya. Masasabi mo talagang matao kasi kahit saan ka pupunta, di sa merong tao. Like almost of all the shops here, may tao talaga sa loob. Lalo na yung mga kainan, ganun. And comparing ito Cagayan, government, ano tawag nito? City Government of Cagayan de Oro City. Di nyo kaya tapatan yung Davao. Sobrang linis. Seryoso? Sobrang linis. Like, kasi, di ba, nag-travel tayo last time dito, nung first time ko nagmalalag. Nag-bus kami. Yung hinahanap ko talaga, makakita ako ng, like, lugar lang na may basura nakatenga lang dyan. Pero, guys, Wala talaga. Though di naman natin masasabing 100% na walang basura. May kaunti-unti lang, like, no, mismo lang, nasa labas na tindahan. Pero, isang bote lang yun, ganun. Hindi, like, basta guys. Tapos, yan, daming pretty girls here. Pero, naiisip talaga natin yung the one and only. Yes, Si Adi mo. You know what I'm saying? If ever na mapapanood to ni Adi mo, Liwela, ano yung message mo sa kanya? And how you promote Davao sa kanya? Kung gano'n ako kapogi sa'yo paningin, gano'n din yung Davao. Yun lang. Pero yung pogi naman is subjective. Yes, So depende sa kanya kung anong tingin niya sa Davao. Pero the way I think the way she likes me, magugustuhan niya rin yung Davao the way I like Davao. Kasi trip niya yung hindi magulo ba. Yung like she want to see it clean like that. Ganun. Ma-appreciate niya talaga yung Davao. Pero nalaman mo yung mga dito, rank ng Davao is top 2 of the most safest city in Southeast Asia. Naririnig narinig mo natin yan. na nakikita na sa Facebook. Oo. So meron din kumbaga the most cleanest air or cleanest environment in Davao belong. Kaya talagang Ay, may isa pa pala din ako na napapansin. Alam niyo yung mga spaghetti wires? Wala. Hindi ganun eh. Like, makikita mo sa ibang city, like, buhol-buhol. Anong yung mga poste, yung mga wires nila ba? Bakit kaunti lang yung mga wires? Yan, dami-daming establishment ang andito. Sige, anong oras naman? Pwede tayo dadaan dun sa Claveria Street. Ang Claveria Street, yan yung phase 1 na ginawa nila. Yung na sa underground? underground cabling sila. Oh, pwede. If may oras. Meron yan, Kasi mas maganda. aalis kayo, di ba? Pwede doon tayo dadaan pa uwi. Okay. Kasi may-amaze ko talaga, it looks like parang nasa ibang bansa ka. Kasi ang nakikita mo lang is mga establishment. Wala yung mga wires, Yes. wala yung mga poste. Talagang Pati yung poste, inalis na. So, naiiwan na lang yun, street lights, ganun. street lights lang, bawat kanto. Tapos mga building, ang lilinis. Kaya grabe, nakaka-proud din. Looking forward Yeah. to witness. And then,
ano pa, Samal Island, have you been there? Samal? Hindi po ako. Di ka pa nakapunta? Di ko alam kung Samal ba yung pinuntahan namin. Yung, kasi sinama kami ni Nanay Nini. Kulagsing yun. Ay, Kulag. Yun yung sa front ng lugar namin. Yung Tapat ng bahay namin. nagsakay kami ng barge. Bangka lang yata yun. Yung malaking bangka. Ah, hindi, yung ano, yung pwede ipasok yung sasakyan. Barge. Parang Eh, di, Samal yun, nagsamalata Samal kami. yata. Parang nagsamalata din kami. Pero hindi siya doon, hindi kami nag-island hopping. Pumunta lang kami ng isang place doon. And maganda yung place, white sand, ganun. And looking forward if ever. Yeah. At kasama na si ano, Si Adi. si Adi. Pero ano eh, may palapit na pasukan eh. Kaya, so paano mo siya, ano yung mga hinihintay mo ng mga dito, if ever na may bakasyon siya, Ano? isasama mo siya dito if ever man. Oo, pag nakapag-ipon tayo, pwede natin siyang dalhin dito. Kasi hirap naman pupunta dito, tapos gagala-gala lang. Tapos, ano ka lang, mamamalimos ka lang dito. Ay, oh. Just like what you Naalala did yung in first Mansari. Grabe. Kung kinaya ko doon, kakayanin natin sa next pa. Hindi na doon sa daan, sa SM. Tapos ano ba? Mahilig sa libre. Napalibre nga yung pamasahe, pero grabe man yung mga challenges, di ba? Grabe yung napagdaanan niyo ay. Yeah. Pero anong message mo, Makoy, doon sa natuwa sa episode na yon? Kasi, di ba, parang it's a normal celebration sa inyo. Pero hindi nila alam na may twist pala. Ano yung message mo sa mga viewers na talagang bumilib doon sa eksena na yon? Like, Ano ba, nagulat sila doon sa twist na yon kasi pauwi na sana kayo. Imbis na magandang parang romantic romantic date sana. Pero parang naging siya, may comedy konti kasi dahil sa mga yun nga nakasabayan niyo sa sasakyan. naging rom-com. Ang maano ko lang is kung gaano kayo namangha at na-surprise, ganun din po kami. Kasi speaking of at the plot twist, di namin yun in-expect kasi nga, di ba, nakita nyo yun, nag-commute kami. Yun lang, alam namin na like, magko-commute lang kami, di namin alam na yung director pala namin, guys. Nakita lang niya. Nakita niya si Kuya. Pero on the spot, Yes, on the spot po lahat scene yun. And di ba, nakita niyo yung ate ni Wela. Akala niya normal siya doon kasi yaya. May sakit din pa. Silang lahat may sakit. Hopefully, natuwa kayo sobra and na-enjoy nyo kasi as far as we know and as we noticed, every time nalalabas yung Mac Jane at Christian, may certain of like, certain, tawag nito, yung parang may inaabangan kayo bitaw na ganito yung atake, like tulad sa amin, like inaantay nyo kung ano naman yung mga bagong advices lalabas, ano na naman yung mga pwede nyo makuha, matutunan sa amin, ganun. And I know na di nyo in-expect yung ganun. Isa din yun sa naisip ni Kuya para naman yung nyo ba, yung kumbaga yung emotions nyo, hindi siya magiging tawag nito, magiging ano bang tamang term? Yung parang same lang sa kung ano yung last episode. Parang ma-stuck lang doon sa ganong feelings, ganong emotion. Kaya kung may ganong plot twist, kami rin, pati kami ni Wela, nai-excite kami sa kung ano mangyayari next episode. Kasi di namin alam. Baka next time, baka may magkasagutan na talaga. Makita ko ni Wela, no? Oo, mapanood niyo to. Lah. But anyways, wag niyo pong iano ha. I don't want you to expect, pero yun nga po, no? Sana, kung yes man, edi yes. Kung no, bye Trom. Ay, nag-quit. Nag-quit, hindi. And, hopefully, mas aabangan nyo pa po yung mga episodes, no? Ganun. And, avoid po tayo sa sa comparing kasi di pa rin nawawala yung ganun, may nag-PM pa rin, but di ko naman minamind yun, but sa akin, I don't know na lang kung kay Christine or kay Wela dadating, syempre iba naman yung baka they yung take it seriously ba? Iba naman yung pag-take nila ng mga things, so hopefully na mag-avoid na lang po kayo sa comparing kasi nga iba-iba naman tayo, iba-iba naman kami ng kumbaga ng talento, ganon. Iba-iba naman kami ng mga kaugalian, ganon.
kung paano kami humarap sa camera. But the purpose is isa lang, to give back sa inyo. Isa na rin sa papasalamat namin sa inyo, yun. Para na rin, ano ba, kanang matuwa kayo kasi di lang tayo nakafocus lang doon sa pagtulong. Nag-give back din kami, tumutulong din kami sa inyo, though hindi siya financially but emotional and mentally aspects, di ba? Kasi nabawasan namin, nakaka-overwhelm talaga yung Dong, thank you Dong, may another episode na naman ng Chris Jan, ng Mac Jane Dong. Andito na naman kami, buong gabi na naman kami nitong nakangiti, ganon. Dong, galing, yung isa sa tumatak sa akin kuya, yung sa episode kapa ng Chris Jan, nag-comment ba? Ay, salamat, nakaabot ako, kahit pagod ako Dong, ito, nakangiti, ganon ba? Ay, grabe, no? Yeah, tuwang-tuwa kami and hopefully, no, kahit na magiging busy man sa ACADS, makakapag-make time kami na para maka-create ng other episodes for you to watch. Ayun, sabi. Ang dami na pong mga na-share ni Makoy sa vlog na ito, guys. Pero thankful tayo dahil they really appreciate sa mga masterpiece na ginawa natin. Even though it's just for fun lang para sa atin. Kasi nga, pagbablog pa lang is parang minsan lang tayo magsiseryoso, no? Most of the time talaga nag-i-enjoy tayo, no? Minsan lang kapag may mga serious moment na doon talaga. Pero sa akin lang, inayaan ko kayo. Ganun yung gawin nyo. Just like in Christian, di ba? Nakasama ka dun sa shooting. Binigyan mo lang Binigyan ko lang sila ng flow. Oo. Sila na bahala sa dialogue or ano, kung ano yung magiging kalalabasan nun. Di ba? Kasi hindi naman tayo mag-iisip talaga ng ano. Kasi baga unscripted naman talaga to, no? Hindi tayo mag-iisip na ay baka negatibo yung epekto nito sa viewers. And also po pala, for those na nag-aabang and naghahanap lang po ng butas, hopefully maiintindihan nyo or naiintindihan nyo po yung ginagawa namin. This is not something para pagkakitaan yung mga beneficiaries ni Kuya or like para tawag nito, para i-groom out or something like i-take advantage ba yung mga taong involved dito. This is our one way of giving back nga po ulit sa mga supporters, sponsors, at sa kung sino man, di ba? Wala po kaming negatibo na mga motives po dito, and sa kung ano man yung nakikita nyo doon sa video, yun po ay personal na tawag dito, personal actions ba, pero nag-a-avoid po kami na maging malicious yung mga videos ganun, and hopefully na hindi nyo iti-take na bastos ba, like yung mga gestures na naghawak kamay. It's a normal thing kasi tinatrato namin yung isa't isa dito guys as brothers and sisters, lalo na si Christine, napaka-baby niya po off-cam, baby namin yan, si Christine. Siya yung baby Christine namin yun. Siya kasi yung pinakabunso sa mga scholars. Siya yung pinakabunso. Lalo na nung nagano tayo kuya ba, nag-yugo. Minsan na, avoid po kayo na maging malisyoso ba? Binibigyan ng kahulugan lahat ng mga galaw. Kasi, always po nire-remind po ni Kuya na off-limits po talaga kami sa actions. Kahit na aware naman si Kuya na wala naman talaga ng motibo, but di kasi natin ma-avoid yung mga tao na ganyan. Kahit na ngayong Trump sign binibigyan yung pangit na kahulugan. Nagbigay na nga kami ng meaning agad-agad for you to understand, but hopefully avoid po tayo maging malisyosong tao. Let's always look sa brighter side ng mga bagay-bagay. And if ever may mali talaga, you can reach out sa amin or you can reach out to Kuya himself para naman to aware. Wag yung i-complicate pa yung mga bagay-bagay ba. It's for everyone. It's for us to be happy naman. Pero kung gawain talaga nila na sirain tayo, gawan tayo ng ganitong mga kwento, it's their business naman talaga. But meron tayong limitations din, di ba? Not all the time na lahat ng mga galaw natin or mga ginagawa is yun, bibigyan nila ng negatibong kahulugan. Siyempre kailangan din natin magsalita, diba? Para ma-aware sila. Pero kung di na talaga kaya, bahala sila, buhay nila yan, no? Basta don't cross the line, diba? Don't cross the line. Yun lang. And lastly,
tayo po ay kumakatok, no, sa mga tao dyan. For those who are not that supportive, specifically sa amin, no, sa mga ginagawa namin, kung hindi po kayo suportado sa mga ginagawa namin, huwag na po kayo gumagawa-gawa ng kwento, ganyan. Dinadawit nyo pa kami, gano'n. Especially sa akin, bakit na ako, kung mapasok na kayo sa Facebook ko, di naman tayo nagpapasikat dun. Nagpapakilala lang tayo, kung mapasok na, naaway tuloy kayo, di ba? We're asking everyone to be, to be polite, no. If di nyo bet yung tao, wag na po. Pag hindi kayo inaano, wag na po kayo kasi kung ano kayo nun. So ano kayo? Tsaka wala ding maano sila kung mag-aano sila dun sa ano natin. Sa ano yan. Kaya kung man kayo, wag yung kasi kung aanuhin nyo kami, paano naman kami mag-ano sa inyo, di ba? Kung ano yung ano na yun. Yun lang po. Yeah. Thank you so much po sa inyong lahat. Kaya yung guys, wag niyo na pong aanuhin kasi nga baka maano pa natin at tayo yung maano pa ng mga ano natin. Kasi yun nga, yung mga hindi natin alam kung anong aanuhin nila. Tapos pag inano namin, magiging yung tapos ano na yun. Yun na po. Parang ano na yun, di ba? Ano na? We are hoping everyone to love each other. Kung kaya pang magpatawad, patawarin. Kung ayaw, patawarin. Tapos yung ano ba? Yung paluin pala. Patawarin. Mali. Patawarin. 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 Dira. Tapos pag hindi mapatawad, paluin. Di ba? We're just Patawarin daw. sana mas ipalawig natin or Kabutihan. yung kabutihan at pagmamahal. Kindness. Kung may mali man dati, try to talk each other, then correct it. If napag-usapan, don't escalate things. Yun. Acceptance, then move on. Diba, kindness costs nothing naman talaga. Yes. So, yung kabutihan, sa paggawa ng kabutihan, hindi ka lugi doon kung gagawa ka nun, guys. Mas may darating pa yung give back pa, blessings. Kaya Kaysa- try niyo pong gawin yan, guys. Kaysa, di ba, I know some kasi nagawa ko naman yun na like, trying to make something for others na maging worse yung life nila. Yeah. Pero alam nyo po, konting oras lang yung satisfaction. The end of the time, in the long run, grabing balik. Yung guys. long-term Grabing effect balik, nun. Yeah, long-term effect. Kaya nga, I'm so happy that God gave me chance na mapunta sa throne. Kasi tulad nga yung sinabi kong playboy ako, guys, isa lang yun sa mga katiting na mga maling decision ko na nagawa ba. And I'm so happy na like inopen ni God yung path sa akin na I see your advocacy and I see someone na makapag-start up ka to like mag-cleanse out sa sarili ko ba. Yun. And I'm so happy to meet Kuya Ruel. Ngayon, nga po kasi sa charity vlogging, doon ko nakikita yung purpose ko ba. Na yung kahit na yung ibibigay lang namin is yung full support kay Kuya, no? Yung ganun nga na binigyan talaga ako ng chance ni Papa God na to make or to do good things kaya ba ganun. Kaya every time to time na may si Kuya sa amin, nagpapasalamat talaga ako yan. Tulad na lang yung sakap, guys, binayaran talaga ako ni Kuya, guys. Ayaw na tumanggap na but I'm so thankful po talaga. Yun. So, ang pinaka-bottom line doon, find your purpose talaga. Yes. Diba? Kasi akala natin, kapag ginagawa natin to for satisfaction, yan yung purpose natin. Yes. Hindi pala. Not- So, look on the bright eye, the bigger picture of yourself. And try things na, kumbaga, matutuwa si Lord na gagawin mo yun. Diba? Kaya, thank you, Makoy. This is just only a few, short interview, guys. Kasi medyo, na dito, nagwawala na po yung mga tao dito sa loob. Mas dumadami na and malakas na po yung music. Kaya, see you na lang po sa ating next vlog, guys. Siguro pagbalik namin galing Manila or Ingat Bulacan. kayo, Kuya, ingat. I-one-on-one natin si Makoy, no? For some things na kailangan niyo pong malaman din. And may share din niya at the same time sa mga viewers natin na kailangan din po ng mga motivational, mga inspirational messages, ganun. Thank you, Makoy. God bless. Ingat kayo sa Manila. Ingat ka din dito, ha. Uwi na kami. Flight na kami. Yeah. Ganun.